glucosamine, isang natural na compound na makikita sa ating kasukasuan, is like an unsung hero for joint health. But marahil ay nalilito ka pa if kailangan mo ba itong subukan if you have osteoarthritis. Kaya naman sa videong ito, ibabahagi ko sa iyo ang surprising reasons why you need to look into glucosamine if you have osteoarthritis. At samahan mo ako hanggang sa dulo ng video para malaman mo if nakakataas nga ba ito ng blood sugar level or if angkop ito para sa iyo if ikaw ay na-diagnose din ng diabetes. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa inyo. If bago ka pa sa channel ko, please don't forget to click the subscribe and the bell button below so you will be a part of our growing community and you won't be missing out with our weekly health videos. Kung hindi mo pa alam kung ano ang glucosamine at chondroitin, these are natural compounds po na nakikita sa healthy joints. And its main purpose or function is to act as cushion sa iyong mga buto, preventing it from rubbing each other. Dahil if ito ay mag-rub, ito po ay makakadulot ng sakit. Kaya naman, isa sa mga available options mo if you have osteoarthritis ay ang supplement na tinatawag natin na glucosamine, or it can also be paired together with chondroitin. Sa Europe, ang mga supplements po na ito ay nirereseta sa mga pasyente na na-diagnose ng osteoarthritis. Sa US naman, there is moderate use of these supplements due to mixed results sa iba't ibang pag-aaral. Epektibo nga ba ang glucosamine to lower the pain caused by osteoarthritis? At ano nga ba ang proof nito? Let's dig into science po. Marami ng peer-reviewed na clinical studies ang ginawa para ma-check kung ano nga ba ang epekto ng glucosamine sa ating kasukasuan. When we say peer-reviewed studies po, isa itong magandang uri ng pag-aaral to eradicate or to limit ang ating mga bias para we can come up with a good conclusion. Isa sa mga pag-aaral na ito ay na-publish sa Journal of Rheumatology at nakita po na ang glucosamine was effective in lowering sa pain caused by osteoarthritis. In fact, nakita sa pag-aaral na ito na ang 1,500 milligrams of glucosamine per day, it significantly lower po ang pananakit sa hip or sa tuhod caused by osteoarthritis. Now, let's check for more. May isa ding pag-aaral na gusto kong ibahagi sa inyo at ito po ay na-publish sa Annals of Rheumatic Disease. And this study, they aim to compare kung ano nga ba ang epekto when you combine glucosamine and chondroitin and compare it sa epekto ng celecoxib, isang potent na oral pain relievers na kailangan or kadalasang binibigay sa mga pasyente who are in pain due to osteoarthritis. This study concluded that glucosamine and chondroitin altogether can be a good alternative po in managing the pain caused by osteoarthritis dahil minimal ang side effects nito as compared sa oral pain relievers. This is one option that you need to look into, especially if gusto mong iwasan ang mga side effects ng oral pain relievers, especially para sa mga tao na may kondisyon sa kanilang puso or may hypersensitivity sa kanilang tiyan. Ito po ang ibang surprising reasons kung bakit pwede mong i-try ang glucosamine if you have osteoarthritis. It can preserve your cartilage. Isang pag-aaral na ginawa at published sa American Journal of Medicine ay nagpapakita na may kakayahan ang glucosamine to slow down the progression or worsening of osteoarthritis. Ang osteoarthritis ay isang chronic na kondisyon. Ibig sabihin, it lasts longer for years and usually it worsens over time. Nakita sa pag-aaral na it can actually preserve your cartilage, which is very important po. Because look at this x-ray.
Ang x-ray na ito ay nawala ng joint space. Pag mawala ang joint space, that is indicative po of osteoarthritis and that is equivalent sa pain. Ito naman ang x-ray of a healthy knee joint. Makikita mo na even po ang joint space preventing the bones from rubbing each other. It can affect your flexibility and mobility. Imagine mo na lang ang iyong mga kasukasuan are like hinges, and for you to be able to move well, you need to have healthy joints. Ang glucosamine po ay makakatulong sa iyong flexibility at i-observe mo din dahil napatunayan din sa pag-aaral na ang glucosamine ay pwedeng makatulong sa stiffness, which is common po na complaint sa mga tao na na-diagnose ng osteoarthritis. Before tayo magpatuloy, I would like to ask a tiny favor from you po to please click the like button below if may natutunan ka sa video na ito at if sa tingin mo ay nakagabay ang video na to or any videos in our channel sa iyo for you to make better choices sa iyong kalusugan. Maraming salamat po. It is cost-effective. Nakita sa maraming pag-aaral na ang paggamit ng glucosamine or paired with chondroitin can be a cost-effective strategy para sa iyo. Dahil alam naman natin na may kamahalan din ang surgery and other invasive na procedures. Kahit ang pag-inom ng oral pain relievers, in the long run, it can also sum up to good amount of money. And mind you po, hindi din po recommended ang mahabang pag-inom ng oral pain relievers. So when you talk about cost effectiveness, ang glucosamine po and chondroitin can be a good option for you in managing joint problems. It can lower healthcare utilization. If ang paggamit ng glucosamine at chondroitin ay natural na makakatulong sa iyo para maibsan ang pananakit sa iyong kasukasuan, this is good po at mainam po ito para mabawasan din ang exposure mo at ang parating pagpunta sa mga clinic at hospitals to have your x-ray done. Maganda din ito na savings para sa iyong pamilya and it can also unload the healthcare system. It has minimal side effects. Napatunayan na sa maraming pag-aaral na ang glucosamine or paired with chondroitin are generally considered safe. Wala po itong side effects or if meron man, minimal lang. But this is not recommended for you if you have allergy sa mga shellfish dahil it can trigger your allergies. If you are going to compare side by side ang paggamit ng oral pain relievers at ang epekto nito sa katawan versus ang long-term na paggamit ng glucosamine, this one is more beneficial and favorable po. It can prevent surgery. Kahit gusto ko mang sabihin na makakatulong ang glucosamine sa inyo 100%, it is not for you po if your osteoarthritis is severe enough. Paano mo nga ba masasabi if severe na ang osteoarthritis? Look at this visual analog scale, with 0 being no pain and 10 being the worst type of pain possible. Try to assess your pain scale. If ang pain scale mo is between 9 or 10, then I'm sorry, but I think glucosamine and chondroitin may not be for you. May possibility na din na hindi makakatulong ang glucosamine at chondroitin sa iyo if nahihirapan ka ng maglakad or there is significant na hirap sa paggawa ng usual activities of daily living. But on all other cases, especially in moderate and in mild cases of osteoarthritis, nakakatulong po ang glucosamine at pwede po nitong maiwasan ang surgery or ang tinatawag natin na joint replacement. On average po dito sa Pilipinas, para magka-idea lang kayo, one knee replacement can cost you between 150,000 to 200,000 pesos depending po kung ano ang mga materials na gagamitin sa iyong orthosurgeon. Usually sa hip naman na replacement, it can also be more expensive. So if ang glucosamine at chondroitin ay mabisang nakakapagbaba ng iyong pain scale and even improve your mobility and functional independence, then there is also a high possibility po na pwedeng maiwasan nito ang surgery or ang tinatawag natin na joint replacement.
Kailangan nating iwasan ang joint replacement or surgery as much as possible dahil may tinatawag din tayong post-operative care. Ibig sabihin, after you have your joint replacement, you still need to go through physical therapy po to strengthen ang mga na-incise mo na muscles and for you to be trained to walk again safely without jeopardizing the surgical site. It is a conservative approach. Ang paggamit po ng glucosamine at chondroitin together with physical therapy and exercises, it is an effective natural way to help you lower the pain and increase your function and mobility. If gusto mong malaman ang mga exercises for hip and knee osteoarthritis, ilalagay ko sa description box below. I-check mo ito and try to do these exercises 4 to 5 times a week. Ang purpose po nito is to strengthen muscles specific to your affected joint and to stabilize your joint. If ikaw naman ay na-diagnose ng lumbar spondylosis or osteoarthritis sa lower back, ilalagay ko din ang link sa video para sa tamang exercise para sa iyo para makagabay at makatulong ako sa iyo. Improve quality of life. Besides the cost that will be incurred with glucosamine and chondroitin, I want you to look into your quality of life. I want you to be functional, independent, and the ability to move on your own and do the things that you love doing, which is napakahalaga para sa ating seniors. If makakatulong naturally ang glucosamine at chondroitin to lessen the pain, improve your function, and improve your overall well-being, it is a good option po for you to consider. If nagtataka ka, if nakakataas nga ba ng blood sugar ang pag-inom ng glucosamine at chondroitin, there are actually limited study that will prove that. Ang napatunayan po sa pag-aaral ay may kakayahan ito or may tendency ito na maka-affect sa efficacy or effectiveness sa iyong mga gamot na para sa diabetes at it can actually affect ang pagkontrol ng iyong blood sugar level. Kaya naman advisable po sa mga pasyente na may diabetes to actually consult with your doctor, monitor your blood sugar, and try to do exercise 4 to 5 times a week para ma-augment po ang epekto na ito. Hindi din advisable ang glucosamine at chondroitin if ikaw ay kasalukuyang umiinom ng blood thinners dahil it can actually enhance its efficacy. This is it for this video. Ito ang mga rason kung bakit pwede mong i-consider ang glucosamine or chondroitin if you have osteoarthritis. If may katanungan ka tungkol sa videong ito about sa glucosamine, osteoarthritis, or even sa pamamanhid, i-comment mo lang sa baba dahil ako'y talagang sasagot sa iyo. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment mobile in the comment section below. Also, I will put in the description box ang lahat na exercises na makakatulong at makakagabay sa iyo, pati na din ang mga pagkain na kailangan mong iwasan. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. I will see you po on our next video. Hi, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica montana extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference. This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng-pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try BeFreeze Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.